Tayo manalangin. Ama namin, maraming salamat at kami ay inyo pong pinagbigyan muli na makapag-tipon sa online upang kami ay makapag-aral ng iyong salita. At tunay nga ang kapurihan ay dapat sa iyo lang mapunta at tiling namin muli ang paggabay ng banal na Espiritu. Itong aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon ay bagong pag-aaral. Ito ay ang pangalawang sulat ni Apostol Pedro. Okay, ang 2 Peter. Now, bago natin tawag nito umpisahan ito, ay napakarami pong mga naging mga usap-usapan patungkol dito sa pangalawang sulat ni Apostol Pedro. Ang sabi ng iba ay hindi ito si Apostol Pedro ang sumulat, kundi ibang tao sapagkat yung kanyang style doon sa 1 Peter ay kakaiba dito sa 2 Peter. Pero sabi nga ng mga ibang mga scholars ay hindi naman doon natin pwedeng pagbasehan lang sa mga estilo. Sapagkat sa 1 Peter, for example, ay gumamit din si Apostol Pedro ng tinatawag na amanuensis o yung taga-sulat niya. So, yan makikita natin ay si Silas o si Silvanus. So dito naman makikita rin natin ang mga katanungan na sabi, mahirap na tanggapin na yan ay pangalawang sulat ni Apostol Pedro sapagkat nga nung panahon na yon ay sa dami nga ng mga kumakalat na mga klase ng mga kasulatan. For example ay napakarami ng tinatawag na pseudonymous works o yung parang hindi totoong galing kay Pedro na mga sulat pero pinaparating na ito nga ay galing kay Pedro. Gaya ng mga sumusunod. Meron yung tinatawag na The Apocalypse of Peter. So meron palang mga ganyang klase ng panunulat na hindi galing kay Peter. Meron din yung tinatawag na The Gospel of Peter. Okay? Meron din yung The Acts of Peter. At meron yung The Teaching of Peter and the Letter of Peter to James and the Preaching of Peter. And sabi nga lahat ng ito ay hindi po tinanggap as part of the canon of scriptures ng mga early church fathers sapagkat talagang malayo doon po sa sulat na talagang galing nga kay Pedro, yung authenticity ng mga ito. Okay? But dito sa pangalawang ito is that makikita natin na maaaring gumamit pa rin si Apostol Pedro ng isang amanuensis. So, kung iba yung amanuensis sa unang sulat niya at dito sa pangalawa, ay talaga magkakaroon nga ng pagkakaiba ang klase ng panunulat. Okay? At the same time, yung mga kumbaga dito sa 2 Peter ay meron din tinatawag na magkaparehas ang mga ilang verses na ito doon sa gospel o yung book ni Jude. So, which is which? Sino ba ang sinasabing nangopya o sino ang kumuha at pinagbasehan? Si Pedro ba pinagbasehan ni Jude o si Jude ang pinagbasehan ni Pedro? So, yan hindi natin malalaman unless of course alam natin kung sino ang nauna. Okay? At kung totoo ba na meron. Or meron silang common na pinagbasehan at yun sinulat nila. Now, kakaiba po kasi yung tinatawag na yung pangungopya ng panahon nila
kaysa dun sa panahon natin ngayon, yung tinatawag na plagiarism, yung paggamit ng gawa ng iba at aakuin muna sa iyo. Noon sa panahon nilang yon ay hindi po problema yung mga yon, sapagkat nga wala namang mga batas na ganoon at mga printing press na binibigyan kaagad ng kumbaga walang patent. Okay? But tinitingnan pa rin kung ito nga ba ay tunay na sulat galing nga sa isang apostol gaya ni Pedro. Okay? Kaya ang ating makikita is that ang 2 Peter ay inacknowledge po yan as part of the scripture or the canon of scripture by no less than itong mga early church fathers, sina Origen. Okay? Ayan. At sina Cyril, consider niya na part of the canon din ito. Gaya na rin po ni Athanasius, ni Augustine at ni Jerome. Okay? Ito po yung mga leaders noong unang panahon na kung saan ay kanilang inacknowledge na ito nga sulat na ito ay galing kay Apostol Pedro. At ito ay makikita sa kanyang mismong sulat at yung kanyang mensahe sa kanyang pagsulat na ito. So, hindi na natin titingnan kung kailan ito nasulat sapagkat hanggang ngayon ay contested pa to kung ito ba ay ginawa noong AD 60 or AD 65 or on a later period AD 80 to 90. So walang nakakaalam patungkol sa eksaktong date. Okay. So tayo ngayon ay mag-uumpisa. So tayo ay papasok na ngayon sa verses 1 to 4. Okay? Verses 1 to 4 ng 2 Peter. So ito yan. Sabi diyan, Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ have received a faith as precious as ours. Grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord. His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Through this He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. So sa una pa lang, sa verse 1 ay makikita na natin na ina-identify ng manunulat na siya ay si Simon Peter. Kinuha po yung salitang Simon sa kanyang pangalan sa Hebrew, yung Simeon, isa sa mga anak ni Jacob o ni Israel ay si Simeon. So Simon. At yung Peter naman ay hango po yan, yung salitang yan sa Greek. At yung salitang yan ay ang Cephas, na kung saan ay maita-translate natin yung Cephas sa salitang stone. Okay? Yung salitang Petros or bato. Yan. So dito binabanggit ni Simon Peter na siya ay servant and apostle of Jesus Christ. Okay? So yung identification ni Pedro dito ay dalawa. Isa siyang alipin, okay, doulos, yung pong salitang yan, alipin. Yung servant, napaka ganda pa ng pakinggan ngayon. Pero sa totoo lang, nung panahon nila, ang translation po ng servant is slave, alipin. Okay? At sinabi niyang siya rin ay isang apostle of Jesus Christ. So, meaning to say that he is a slave and an apostle of the Lord Jesus Christ. Meaning, he belongs to Jesus dahil sa binili siya mismo ng dugo ni Kristo. Bilang isang alipin, alam naman natin yung aking katuruan patungkol nga sa mga alipin noon,
Either sila ay binibili ng panibago nilang amo at sila ngayon ay magiging servant ng bagong amo nila. At dito, si Jesus ang bagong amo ni Pedro na kanyang tinutukoy. Yan. So he was the servant. At dito natin makikita that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed, okay, but with the precious blood of Christ. So yan yung sinabi ni Pedro sa 1 Peter 1:18 to 19. Okay? At dito naman sa 1 Corinthians 6:19 to 20, you are not your own. You were bought at a price. So, alam ni Apostol Pedro kung gaano kalaki ang bayad para siya ay maging kabilang sa mga hinirang ni Kristo. At ang kabayaran na yan ay hindi ginto or pilak, kundi dugo mismo ng Panginoon na dumanak sa krus ng Kalbaryo. At yan, in a nutshell, is the gospel. Okay? So, pagiging alipin niya kay Kristo, sabi nga niya, ay kanyang gustong sundin ang kanyang amo. Kaya nga nung makita natin sa last portion ng Gospel ni John, ay kinausap nga siya ng ating Panginoon. Sabi nga, Peter, do you love me? Ayan. 3 beses na tinanong siya. At naalala niya, 3 beses din siyang dininay niya ang Panginoon. At ang sagot nga niya, yes, sabi niya. Yun ang sagot niya. At ang sabi ng Panginoon, feed my sheep, okay? Feed my lamb, okay? Or you kumbaga, nurture my people, ang iglesia mismo ng Panginoon. So, sa pagiging apostoles naman, ay pinapakita ang kanyang otoridad dahil siya ay kinumission mismo ng ating Panginoon. Nung sinabi nga ng ating Panginoon sa Matthew 28, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Ghost, and I will be with you always till the end of time. So Peter was one of the 12 who were commissioned, okay, to go and make disciples, to bring this gospel to the ends of the earth. And true enough, nakarating po sa iba't ibang sulok ng daigdig. At bakit ko nasabi? Dahil tayo ngayon ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? So yung foundation natin ay galing sa salita ng Diyos at galing mismo sa mga katuruan ni Kristo at galing mismo sa mga katuruan ng mga apostoles. Okay? So dito, ang ina-address nga ni Apostol Pedro is, sabi nga niya, to those who through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ have received faith as precious as ours. Now, kakaiba doon po sa 1 Peter na kung saan ay very specific na kanyang binanggit. To God's elect, strangers in the world, scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Meaning to say na ito yung mga mananampalataya na dispersed, kaya nagkaroon ng dispersion at sila ngayon ay napunta sa mga lugar na to. Pero dito, walang binabanggit dito si Apostol Pedro. Kung ito ay pangalawang sulat nga niya, siguro dapat nasabi niya kung saan nga ito mga to. Pero siguro, sa kadahilanan na patindi na ang persecution at maaring hindi na nilagay pa para nang sa ganun ay hindi malaman kung saan ang mga iglesyang ito, saang lugar. Okay? Maaring yun ang isa sa mga rason. So dito makikita natin na sinasabi nga rito na maaring ang ina-address ni Peter dito ay ang lahat ng mga Kristiyano. So kung saan man makakarating yung sulat niyang ito, kasi nga by hand, dadalhin itong mga sulat na ito. Wala pa namang mga internet nung araw. Okay? So wala pa mga email. So may magdadala. At some say that somewhere along the line, pagka na-receive ito ng isang iglesia, ay kanilang ibibigay muli sa iba. So para kumalat lang.
ang mga sulat na ito. At dahil dyan, dahil nga sa persecution, some of these letters were, kumbaga, hijacked or nakumpiska ng mga either mga Roman soldiers or yung mga talagang taga-usig nila, yung mga Jews na ayaw ipalaganap ang magandang balita ng Panginoon. And thereby, sabi nga, may ilan lang na nakalusot. So here makikita natin in general, sabi nga, this applies to all Christians. Okay. At makikita din natin na sinabi rin ni Apostle Peter sa chapter 3, makikita po natin yan, verse 1. Sabi niya, this is now my second letter to you. So kung ganon, then ibig sabihin may first letter siya. So maaaring ito nga ay talagang address doon sa mga una niyang sinulatan. At sa verse 15 ng chapter 3 ay makikita rin po natin na si Apostol Pablo, si Paul, ay sumulat din sa kanila. So meaning to say na talaga nagkaroon ng kaugnayan itong si Paul at si Peter at parehas sila na umaabot sa mga kapatirang ito. Yan. So dito sinasabi yung mga tagatanggap ng sulat na ito ay sabi nga they are possessing a faith as precious as ours. So anong klaseng faith ba to? Ito ba yung faith na kanilang yung pagtitiwala sa Diyos, o ito ba yung kanilang faith na tinatawag na kaligtasan sa kanilang pananampalataya sa Panginoon? So whichever word this means ay hindi na po dapat natin pagdebatihan, precisely because sabi nga whether it is subjective or objective, ay masasabi natin na those who are kumbaga saved by the precious blood of the Lord Jesus Christ always put their faith, meaning to say their trust, precisely because sila ay ligtas, meaning to say naligtas sila sa regalong pananampalataya rin ng ating Panginoon sa bawat isang mananampalataya. Ayan. So sabi diyan, to those who have received a faith as precious as ours. Okay? So yung na-receive na yan, sabi nga, is a faith which is a gift of God. At yung faith na tinutukoy dyan is, sabi nga, more connected sa kanyang righteousness, or better still, yung kanyang justice. Okay? At yan ay ginamit din ni Apostle Paul sa Romans 1:16, that the just shall live by faith. Okay? Ang mga hinirang ay sabi nga tatayo sa pananampalataya. So there's no doubt na dito makikita natin, sabi diyan, grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord. So yung grasya at kapayapaan ay inyong matanggap overwhelmingly, in abundance, sa ating knowledge of God. Kailangan po meron talaga tayong tunay na pagkaalam at pagkakilala sa Diyos na ito. At ano bang ibig sabihin nitong tinatawag na of God and of Jesus our Lord? Tinutukoy ba rito ang God na Ama at si Jesus na Panginoon, o tinutukoy dito ang pagka-Diyos ni Kristo, the God and of Jesus our Lord? So whichever way you put it, sabi nga, whether it is the Father, yung God na yan, and Jesus as the second person of the Trinity, precisely, there's no debate. Parehas lang yan, precisely because we believe Jesus is part of the Trinity, is the second person. And so likewise, if people say that
ang tinutukoy dito is yung pagka-Diyos ni Kristo ay wala rin problema. Tama rin po. Okay? Kaya dito sabi, yung salitang through the knowledge of God and of Jesus our Lord ay pagpapakita na kailangan meron tayong knowledge of God. It is central in our biblical theme. Pero, bibigyan ko lang kayo ng babala sapagkat nung panahon nila Apostol Pedro, ay meron din mga grupo ng mga false teachers, mga bulaang mga ngaral. Kaya ngayon ang i-address ni Apostle Peter dito. Sa chapter 2, mag-i-start na siya dyan on trying to attack these false teachers who will eventually go and and enter the churches of the Lord Jesus Christ. Because sila rin, sabi niya, itong false teachers, they claim to have the knowledge of God. Ito yung tinatawag na esoteric knowledge, na sila lang daw ay merong knowledge na kung saan ay ibinigay daw ito mismo ng Espiritu ng Diyos sa kanila at sila lang nakakaalam. At kumbaga may mga secret things na hindi ni-reveal daw sa lahat ng tao at sila lang nakakaalam. Pero wag ko kayo maniniwala sa mga ganong klase ng mga tao na nagsasabing meron silang esoteric knowledge, yung sila lang ang binigyan daw ng kaalamang ito. Mali po. Sapagkat kung nag-aaral ka ng salita ng Diyos, ay ipapaliwanag at papakilala at bibigyan ka ng kaliwanagan ng banal na Espiritu doon sa iyong inaaral. Lalo na kapag tayo may ganitong Bible study at may isang leader na nagtuturo sa inyo. So ito ay hango lahat sa salita ng Diyos. Kasi nung panahon na yon, sabi ko nga, nung panahon ng mga apostoles at nung patapos na ang mga apostoles, meaning to say, halos mga matay na rin sila. Dahil sila ay inusig, sila ay pinersecute, sila ay hinuli, at ang iba nga ay, sabi nga, pinatay. So, ang mga false teachers ay may ganun din po silang kaalaman daw. But ito ang warning po ni Paul sa Titus 1:16. Sabi nga, they claim to know God, but by their actions they deny Him. So doon natin makikita na kapag ka ang isang tao o mga ngaral ay nagsasabing siya ay may certain knowledge na hindi alam ng iba, tingnan nyo na lang po yung mga actions nila. Ay mabibisto nyo na sila ay mga bulaang mga ngaral. Okay? At ito ang naging challenge nung panahon nila sa early church. Dahil pumasok na itong mga tinatawag na Gnosticism o yung pagsasabing meron silang knowledge pero they lack the power. Meaning to say, hindi sila naniniwala sa Diyos ng Kristyanismo. Meron sila lang knowledge, but that's it. Na sila lang daw ang binigyan. Ayan. So here makikita rin natin na sabi, His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. So dito makikita natin na yung sinasabi ko kaninang yung knowledge of God, okay, ay kailangan natin ilagay sa tamang perspektibo. Okay? To have the knowledge of God is for us to know who this God is. That He is the creator of all things, okay? And that He has called believers by His own glory, sabi dyan, and goodness. So sa pamamagitan lang ng kanyang kaluwalhatian, makikita po natin yan sa kanyang revelasyon, sa general revelation niya. For example, sa creation. Mamamangha na lang tayo. Bakit? Dahil alam natin na mayroon naglikha nito. At ang kanyang goodness, meaning to say, yung kanyang karakter na kanyang ipinamalas. That He is, sabi nga, abounding in love, slow to anger, sabi nga, gracious, He is holy, He is righteous, He is true. Okay? Yung moral excellence ng Diyos.
Ngayon, kapag hindi ganito yung Diyos na pinapakakilala sa inyo, ay hindi po siya yung tunay na Diyos ng Biblia. Na sa pamamagitan nitong kanyang kaluwalhatian, na kanyang kabutihan, ay kanyang ngayon binigyan ng karapatan ang mga hinirang na sila ay maligtas. The elect, okay, will be saved. Ang mga pinili niya. Kaya in bringing people to a knowledge of Himself, kanyang pagkatawag sa mga tao para makilala siya, at alam naman natin kung paano nakilala ng mga hinirang ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo, dahil si Kristo ang nagpakilala sa kanyang Ama. Kaya nung naririto sa lupa ang Panginoong Hesus ay kanyang ipinakilala ang kanyang Ama. So God's divine power ang siya nagsusupply sa lahat ng ating pangangailangan for life and godliness. Yung ating provision sa araw-araw at yung ating lakad na matuwid, ang Diyos lang ang maaaring magbigay niyan. Kaya nga, kabaliktaran kapag ang isang tao nagsasabing siya'y mananampalataya pero taliwas yung buhay na kanyang ipinapakita. Yang taong yan ay sabi nga, ay deceived or hindi niya talaga naintindihan ang salita ng Diyos or siya ay hindi pa mananampalataya. Kaya ingat po tayo, we need to examine ourselves whether we truly are in the faith. Yung iba naman ay dahil lang dito lang sa utak nila nilagay ang salita ng Diyos. Marami silang kaalaman, gaya ni Eli Soriano ng dating daan. He may be one of those who can quote scriptures, pero sabi nga hanggang doon lang siya. Hindi na nakikita ito sa kanyang mga kilos o galaw. Okay? At marami sa kanilang ganito. At marami lang na nahihikayat. Minsan pa nga may mga nahihikayat silang mga mayayaman at doon nagbibigay ang mga mayayaman sa kanilang ministeryo dahil akala nila, ito ang gusto ko kasi magaling makipagdebate. Magaling siya sa salita ng Diyos, memorize niya. Yun lang ang kanilang pinagtuunan ng pansin. Samantalang sinasabi ng Panginoon is, you have to be centered on the gospel. Yun ang magliligtas sa iyo, hindi yung kaalaman mo o dunong mo o galing mo sa memorization or sa tingin mo ay pag-i-interpret na makikita naman natin ay sablay din ang kanilang mga interpretasyon sa salita ng Diyos. So ngayon makikita natin na yung kaluwalhatian ng Diyos at yung kanyang kabutihan ay sabi nga makikita natin nung pumarito ang ating Panginoon. Kaya nga alam natin yan sa Gospel of John, diba? Pupunta na ako sa sandali doon para atin lang basahin yung katagang yun sa Gospel of John. Yan, aking hanapin lang dito sa Biblia. Okay? Sabi dyan sa verse 14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory. Ayun, yung salitang glory. The glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. Ayan. So here makita natin na ang Panginoong Hesus, nung siya ay pumarito, yung unang pagpunta niya rito, yung ating sineselebrate kapag Kapaskuhan. Okay? Yung kanyang pagparito at yung kanyang paglakad dito sa lupang ito. That at the age of 30, he started ministering and proclaiming the good news. Okay? So dito makikita natin na yung mga pangako doon sa lumang tipan ay nagkaroon na ng kaganapan sapagkat dumating na yung tinatawag na Messiah. Na sabi nga, He will be the suffering servant. Doon pa lang yan sa Old Testament ay na-prophesy na. At
nagkaroon ng realidad sa buhay ni Kristo. At lalo na nung siya tumungo sa krus ng Kalbaryo, ay nagkaroon to ng kaganapan at yung kanyang pagkabuhay na maguli mula sa patay ay pagpapatunay na talagang siya nga ang pinadala ng Panginoong Diyos. Okay. So here makikita natin na nung siya dumating, ay kanya na ngayong inusher yung tinatawag na Messianic Age. Kaya nga we say na siya ay naghahari na ngayon, okay, in this age, and in the age to come, magkakaroon ng buo ng katuparan. But sabi nga, yung age na yan has already intersected this age that we are in. Meaning to say, naghahari na ang Panginoong Hesus. Hanggang sa dumating tayo na kung saan, babaruan na tayo ng tinatawag na kaluwalhatian ng Diyos. Okay? Yung glorified body, wherein, sabi nga, hindi na tayo muling dadanas ng mga anong klaseng kahirapan, mga sakit, or kamatayan, o kalungkutan, sapagkat binago na ng Diyos. Okay? At diyan, sabi nga, we as people of God or Christians participate in that so-called divine nature. Kung ano yung katawan ni Kristo nung siya'y nabuhay na maguli, ay ganun din ang ating magiging katatayuan pagdating ng panahon. Sa ngayon, tayo ay mamamatay pa. Darating ang araw, tayo mamamatay. Pero pagdating ng kanyang pagbabalik, okay, sa kanyang pagbabalik, ay babaruan niya na tayo ng katawang immortal na hindi na mamamatay. Okay? Kaya dito natin makikita na yung participation na to ay two ways. First, sabi nga, itong mga pangakong ito ay nagkakaroon po ng paglilinis sa buhay ng isang mananampalataya. 1 John 3:3. Pangalawa, itong ating conversion, yung pagkakilala natin, is nagkakaroon ng pagtigil o pagpatay sa mga paglabas ng korupsyon o mga kasalanan na dulot ng kasamaan na pagnanais. So, ibig sabihin, we can say no to sin sapagkat binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos dahil tayo ngayon ay mga bago ng nilalang na kaya na nating hindian itong mga temptasyon na to, itong mga kung ano-ano mga bumabalot sa paligid natin at gusto tayong hatakin. Okay? So, ang isang mananampalataya ay kanya nang lalayuan ang korupsyon. Hindi na siya muling sasawsaw doon, hindi na siya uling babalik sa kasalanan sapagkat siya nga ay hinugasan na ng dugo ni Kristo. Ayan. Kaya sabi nga, sa ating pagkakilala sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, tayo na mga mananampalataya ay naka-eskapo na sa korupsyon ng kasalanan. At ang Panginoong Hesus ang siya ngayon nagbabago sa atin. At tayo ngayon ay muling itinutuwid niya para maging kawangis ng ating Panginoong Hesus. Okay? So dito tayo magtatapos at purihin natin ang ating Panginoon. Amen.